Okay, narinig niyo ba yan? Ang mga detalye na lang at mayayari na tayo sa ating paggawa. Nagamit tayo ng tinatawag na sealant o sealer para sa mga pako na to na nakaangat. Ayan, nakaangat pa siya. Pero may ipapakita ko sa inyo na isang hiwagas. Sa loob ng 8 araw, ito ang kauna-unahan nating ginawa. Nilinisan at pinatag natin ang pagtatayuan ng kubo. Gayon din ay ating sinukat, hinukay at nilagyan ng pundasyon. Magasgas at lapos, okay? Napuwersa o nagkaroon ng friction. Ang ginamit nating atip o yero sa kubo ay isa lamang recycled, kaya ito ay aking niremedyohan. Ito yung ginagawa natin, gumamit tayong martilyo para itong mga kupi-kupi. Yan ang ating kukunin mga ilang piraso ng kawayan. Yan, umipit. Yan, nalis na. Pinagkayasan, okay? Si mga gilid-gilid at yung mga sungot-sungot sa pinakong ko na yung sahig, yung kawayan. Ngunit, kalahati libinan ko. Sa ikapitong araw ng aking paggawa ng kubo, pinagpatuloy ko ang paglalagay ng atip o bubong nito. At narito na ako sa gawing bahagi o dulo ng kubo. Okay, nasa huling bahagi na tayo ng ating paggero. Nasa dulo na ako. Kung makikita ninyo, nagsimula tayo sa kabilang panig. So ngayon, ito na yung dulo, pinapako ko. So ilang mga detalye na lang at mayayari na tayo sa ating paggawa. Okay? So ngayon naman, ating lalagyan na ng takip itong, kung nakita itong mga pinagpakuan, tatakpan naman natin ng bibiyaking kawayan. So ito yung kawayan na bibiyakin natin. Pero may ipapakita ko sa inyo na isang hiwaga sa kawayan na inyong matutunghayan. Okay? Papakita ko sa inyo. Paparinig. Okay. Inya. Okay, narinig niyo ba yan? May tubig sa loob ng kawayan. At ipapakita ko sa inyo, bibiyakin natin kawayan. Habang binibiyak ko, makita yung tubig na lalabas sa loob ng kawayan. Okay? Meron nga mga bahagi ng kawayan sa loob nito may tubig. Okay? So this is not a trick. This is a real one na kung saan matunghayan nyo na may lalabas sa tubig sa loob ng kawayan. Yan, okay? Kung nakita may lumalabas na, oh. Dami. Parang naihi. Okay? Ayan. So, may isang part ng kawayan na may tubig talaga yun, basa. Okay?
At sa ikawalo o huling araw ng aking pagtatrabaho sa kubong to, akin ang sinasagawa ang nalalabi pang mga detalye tulad ng paglalagay ng capping, gayon din ang paglalagay ng palupo sa pinakagitnang bahagi ng bubong o yero. Sa wakas at sa loob ng 8 araw ay akin na rin natapos ang proyektong ito. Eka nga, isang accomplishment sa buhay natin ang makabuo ng ganito. Ganun din, meron tayong lugar na may makakainan at may mapapahinganan. Alam nyo, noong unang araw ng ating pagsasagawa sa ating proyekto na to, napakaraming kamyas na nakalatag dito sa sahig. E ngayon, tapos na tayo, nasa ikawalong araw na tayo. Ayan, naubos na siya, paunti na yung bunga, kaya yan ang makita nyo ngayon. At ito nga yung kawayan na pinagkuhanan natin. Dito rin ako umakyat ng ilang beses. Dito nga natin kinuha ang mga kagamitan o materyales na ating ginamit sa kubong ito. Daing kamyas. Okay. At dito na nga nagtatapos ang ating episode. So antabay lang kayo sa iba pang ating episode, sa ating gawain, sa ating bakuran. At kayo ay mag-subscribe na rin upang makakita pa kayo ng marami pang episode sa mga gawaing bahay at bakuran. Mga natin. Grabe. Asim. Yeah. So sa ngayon nakatuyo na nga yung kubo natin, pero may ilan pa tayong problema sa pagbubulit ng damo natin. Yan, kamay na kamay lang. May mga bagay na hindi dapat na i-let go okay lang naman siguro itong sigayan natin. At wala naman kukolektang basura tulad ng ganitong mga kahoy. Bulok na rin ito. Matagalan dito. Sisikapin natin kung matambakan pa to dahil ito yung mababang lugar sa ating bakuran. Ito pinakagusto ko, yung kinakais ko yung bakuran. Alright, so pag natapos natin itong bahagi na to, lilipat naman tayo dito sa aking right side na kung saan mas marami pang kalat. Piece of stuff.